It's that kind of love I and these two nosy men right here have with our women. And trust me, love in this world's wonder drug. It creates miracles. Ani ni Paolo. Napaisip siya. Maybe he was right. Pero dahil din sa pagmamahal na iyon, kaya ayaw niyang isakripisyo ang kaligayahan at maaaring mga pangarap ni Nadine. He loved her. And that's why he was doing it. Right on. Amen. Magkasunod na pagsang-ayon ni na Maiko at Lay, nakapwa masaya na rin sa piling ng mga babaeng minamahal ng mga ito. At naiinggit siya sa mga ito. Iba naman si Nadine kay Francis. Sabi ni Maiko, bakit mo binanggit ang pangalan na iyon? Saway ni Lay. Hindi na siya nasasaktan tuwing naririnig niya ang pangalan ni Francis. Naalala niya ang mga nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Francis has been his girlfriend for 3 years. Nang araw na iyon, ay balak na niya itong yayaing magpakasal. He had been confident of the love they have for each other. Everything was absolutely perfect between the two of them. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit kampante siyang tatanggapin nito ang alok niyang magpakasal na sila. Pumunta na siya sa hotel, kung saan niya ihahanda ang proposal niya para dito. Inanticipate na niya ang mga mangyayari. They would have a candlelit dinner at her favorite restaurant at the rooftop of the 5-star hotel. Have a casual conversation until it struck midnight. And then on his knees, he would hold out the diamond ring on her and he would pop the question. She'd gladly say yes to him. She would shower him with kisses and he would kiss her right back. Pero hindi nangyari ang mga iyon. Hindi nga siya nakarating sa hotel kung saan naghihintay sa kanya si Francis. Dahil sa car accident na kinasangkutan niya. Nahagip ng sinasakyan niya ang isang van. Sa sobrang lakas ng impact ng pagbangga ng kotse niya sa isang van, ay nagpaikot-ikot ang sasakyan niya. Nagdilim ang kanyang paningin. The last thing he heard was the wailing of the sirens. And then, everything went black. Pagdilat niya, ay ang nag-aalalang mukha ni Francis ang tumambad sa kanya. He smiled at her. Pinahid niya mga luhang namamalisbis sa mga pisngi nito. Anong nangyari? Hirap na tanong niya. Sa kabila ng pananakit ng isang bahagi ng ulo niya. Napangiwi siya ng kumirot iyon. You were in a car accident. Nabangga mo ang van. God, Kenneth. Ano bang nangyari sa iyo? At hindi mo napansin ang kasalubong mong sasakyan. I was so worried. Mabuti na lang. At may mga nagro-rondang pulis malapit sa pinangyarihan ng aksidente. At agad kanilang dinala rito sa hospital. The doctor won't tell me the results of the test they conducted on you. Nagtaka siya sa sinabi nito. Maliban sa pananakit ng ilang bahagi ng katawan niya, ay wala na siyang nararamdamang kakaiba. He was a medical student, kaya alam niya kung may mga internal bleeding o baling buto siya. Based on his personal assessment, ay mukhang okay naman ang kondisyon niya. I'm sorry, Han, if I made you worry. Sorry din dahil hindi natuloy ang date natin kagabi. Sabi niya. That was 2 nights ago. Pagtatama nito. He tried to smile. Maya-maya ay may kumatok sa pinto ng hospital room niya. Bumukas iyon. At pumasok doon ang isang doktor. Good morning, Mr. Francisco. Good morning din, Miss Ortega. Bati nito sa kanilang dalawa ni Francis. Tumango siya. How are you feeling now? Fine, Doc. I think a few days rest will do. Sagot niya. Well, that's good. Binalingan nito si Francis. Miss Ortega, I hope you don't mind. Pero may mahalaga lang kaming pag-uusapan ni Mr. Francisco. Of course, Doc. Hinalikan muna siya ni Francis sa mga labi bago ito tumayo at iniwan sila ng doktor niya.
Nang wala na ito, ay saka siya hinarap ng doktor. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo, iho. Kinakabahan siya sa sinabi nito. Just say it, doktor. Tumahimik muna ito bago nagsalita. Okay. Dahil sa aksidente ay na-damage ang reproductive capabilities mo. It's a very rare case na ang parting iyon ng isang tao ang maapektuhan ng isang aksidente. I'm sorry, Kenny. Malungkot na sabi nito. He wanted to have a kids, pero biglang naglaho ang pangarap niyang iyon dahil sa mga sinasabi ng doktor niya. He had just lost the ability to create a child. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang nag-aalalang mukha ni Francis. God, siguradong masasaktan ito kapag nalaman nito ang kondisyon niya. Gaano kalala ang damage sa akin, Doc? You injured your productive organ, Mr. Francisco. At dahil doon, ay medyo mahihirapan ka na sa sperm production. You will be able to create sperm, pero mababa iyon sa minimum amount para makabuo ng baby. And some may be undeveloped. It may take years bago unti-unting bumalik ang normal na pagfa-function nito. And with proper medications, of course. Magiging normal ba ako after a few years? Tanong niya. It all depends on the conditions of your body. And of course, your environment. You will be undergoing therapy. Kaya maaari ka pa rin bumalik sa normal. But of course, we can't be absolutely sure for the results. We can only pray for the best. Sabi pa nito. Binigyan siya nito ng mapangunawang ngiti at tapik sa balikat. You can get through this, Kenny. You're a strong man. Pagkasabi niyon, ay lumabas na ito. Pumasok ulit sa kwarto niya si Francis. Pagkakita niya rito, ay hindi niya mapigilan ang mapaiyak. He would surely hurt her. Honey, what's wrong? Agad na tanong nito. Dahil hindi niya kayang magsinungaling dito, ay sinabi niya rito ang sinabi ng doktor. Mahal siya nito. At sigurado siyang kaya nitong tanggapin ang nangyari sa kanya. You can't have a child? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango siya ng marahan. Gusto niyang patayin ang sarili nang marinig niya itong umiiyak. Magagawa naman iyon ng paraan. It will take years, though. Aniyang unti-unti nang naglalaho ang pag-asa sa boses. He was trying to convince himself na magiging okay ang lahat. Pero tila nahihirapan din siyang paniwalaan iyon. The doctor said that it's not certain na maaaring ka pa rin maging infertile. I will take care of myself. Gagawin ko ang lahat na paraan para maibalik ang lahat sa normal. Patuloy ito sa pag-iyak. I don't know, Ken. Masyadong masakit sa akin ito. It's not as if bubuo na tayo ng pamilya. I am still finishing med school. Aniyang binigyan ito ng pilit ng ngiti. But you were supposed to propose to me if you hadn't had accident, right? Yes. That was the plan. Pero magiging engaged pa lang naman tayo. Hindi pa tayo magpapakasal at bubuo ng pamilya. Tila naging malamig na ito sa kanya at ayaw siya nitong pakinggan. Hinawakan niya ang isang kamay nito. Will you marry me, Francis? Tanong niya. Wala siyang pakialam sa settings or sa timing. Gusto niyang malaman kung gusto pa rin siya nitong makasama. Who would marry a guy who's sterile? That's a foolish, Ken. Mag-propose ka sa akin kung kaya mo na akong bigyan ng anak. Sabi nito. At saka dali-daling iniwan siya. Tinalikuran siya ng babaeng handa niyang pag-alaya ng buhay at pag-ibig niya. He had never felt so miserable. Sana ay namatay na lamang siya sa aksidente.
Reality was painful. And love, did it really exist? Tanong niya. Dumaan din ba kayo sa ganitong stage ni Paolo bago kayo nagkaroon ng happy ending? Tanong ni Nadine kay Avia. Nasa office sila ni Rain at doon nag-uusap. Well, yes. Lahat naman ay dumaraan sa ganyang pagsubok. Di ba, Rain? Tanong nito ng balingan si Doc Rainiel na nakamasid lang sa kanila. Gaya niya, ay pinoproblema rin nito ang naghihinalong love life nito. But she would consider Rain luckier. At least ito. Alam nito kung bakit iniiwasan ito ng lalaking mahal nito. Samantalang siya, clueless. Ewan, wala akong nire-recognize na lalaki, sabi nito. Bitter, ani ni Avia. Inirapan ito ni Rain. Naiinis na talaga akong makikita ng mga babae na namumroblema ng dahil sa lintik na pag-ibig na iyan. Bitter talaga, ulit ni Avia. Talaga? Paasik na sabi ni Rain. Tinawanan lang ito ni Avia. Hey, sa akin ang spotlight ngayon. Tawag niya sa pansin ng dalawa. Tulungan mo na yan, Avi. Magaling ka naman sa pagkukumpuni ng mga nasirang pagmamahalan. Rain, maging choosy ka naman sa salitang ginagamit mo. Paalala rito ni Avia. Whatever. At pwede ba? Huwag mong idugtong ang salitang dia sa pangalan ko. Reklamo ni Rain. Gusto niyang matawa sa sinabi nito, pero nagluluksa ang puso niya para makayanan niyang tumawa. Fine, ani ni Avia. Oh, ikaw nang magkwento kay Nadine. Mukha namang wala ka na sa mood. Anong kinalaman ng mood ko? Wala. Baka lang feel mong mag-storytelling. Ayoko. Ikaw na lang. Ayoko rin. Baka gilitin ni Kenneth ang liig ko. Protesta ni Avia. Teka, wala ba talagang magsasalita sa inyo? Impatient na tanong niya sa mga ito. Nagkatitigan ang dalawa at saka halos sabay na bumuntong hininga. Nang mga sumunod na sandali ay nagsalitan ang mga ito sa pagkukwento ng tungkol kay Kenneth at sa dilema niyon. Pagkatapos magkwento ang dalawa ay nakatulala pa rin siya. Gusto niyang takbuhin ang kinaroroonan ni Kenneth at yakapin ito ng mahigpit. Sisiguraduhin niya na sobrang higpit ang yakap niya ay mapapawi niyon ang lungkot sa sakit na dinadala nito. Sa loob ng maraming taon, it must have been hell for him nang talikuran ito ng babaeng mahal nito dahil sa kakulangan nito bilang isang lalaki. And that girl. Paano niyon sabihin na mahal niyon si Kenneth kung hindi rin niyon kayang tanggapin ang binata sa mga panahong mababa ang tingin nito sa sarili? Kenneth deserves someone better. Someone who would love everything about him, good and bad. And that someone was her. Hey, pukaw sa kanya ni Avia. Any comment? Ani ni Rain. I feel sorry for him. Sa wakas ay sabi niya. Pumalatak si Rain. Don't pity him. Mas masasaktan siya. Pag nalaman niyang kinaaawaan mo siya. Exactly. Lagi na lang siyang kinaaawaan. Mula nang maagang nawala ang mga magulang niya, hanggang sa iwan siya ng girlfriend niya. What he's been needing all his life is love. Your love, Nadine. Madamdaming sabi ni Avia sa kanya. She nodded in determination. Napangiti naman ito. Maging ang bad mood na si Rain, ay lumiwanag ang mukha. You mean, hindi nabawasan ang love mo kay Kenneth? Kahit nalaman mong he's not incapable of, tanong ni Rain. Tumango siya. Wala akong dahilan dati kung bakit ko siya mahal. Hindi naman kailangan na laging may dahilan kapag nagmamahal. I love him just because. And those last two words mean I love him no matter what. Buong pusong sagot niya.
At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.